Good morning, church! Good morning! Yan. Can we shout hallelujah? Hallelujah! Isa pa po, hallelujah! God is good. And all the time, God is good. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sobrang sarap pong sampitin ang kabutihan po ng Panginoon sa araw-araw po. Amen po ba? Amen. Ayan po. And sa araw-araw po, ang Panginoon po ang lagi nating kasama. Amen po ba? Amen po. Yan, bago po ang lahat, tayo po manalangin po muna sa ating Panginoon. Okay, let's pray. Let's prepare po our heart and bow our heads upang makipag-usap sa ating Panginoon. O God Almighty, thank you po sa araw na ito. Nagpapakumbaba po kami sa inyong harapan. Punuin niyo po ng inyong presensya ang bawat sulok ng church na ito. Thank you po sa chance na makapagpuri at makapagsamba kami. In Jesus' name, Amen. Amen. Sabi po sa awit 100 talatang 5, sapagkat ang Panginoon ay mabuti, ang kanyang kagadahang loob ay magpakailanman at ang kanyang pagtatapat ay sa lahat ng salit-saling lahi. Kaya ngayong araw po na to, ngayong umaga po na to, sama-sama po tayong umawit, magpuri at magpasalamat sa ating Panginoon. Hallelujah! Diyos sa buhay kong ito, ang kagalakan ko ay
presensya mo, Jesus. Sumasamba na pupuri sa kadakilaan mo. Sama-sama ihahayag, sama-sama itatanghal ang awit ng pasasalamat. Ihahandog sa'yo, Ama. Lubos-lubos na umapang pag-ibig mo nadarama. Nagagalak puso ko sa presensya mo, Jesus. Sumasamba ng pupuri sa kadakilaan mo. Sama-sama ihahayag, sama-sama itatanghal ang awit ng pasasalamat. Ihahandog sa'yo, Ama. Lubos-lubos na umapang pag-ibig mo nadarama. Ang awit ng pasasalamat. Ihahandog sa'yo, Ama. Lubos-lubos na umapang pag-ibig mo nadarama. Hallelujah! Jesus, luwalhatiin ka, dakilang Diyos, wala nang ang iba. Awitin po natin. Jesus, luwalhatiin ka, dakilang Diyos, wala nang ang iba. Jesus, luwalhatiin ka, dakilang Diyos, wala nang ang iba. Jesus, Jesus, luwalhatiin ka, dakilang Diyos, wala nang ang iba. Sabay-sabay po tayo kumawit. Ang awit ng pasasalamat ihahandog sa'yo, Ama. Lubos-lubos na umapang pag-ibig mo nadarama. Ang awit ng pasasalamat ihahandog sa'yo, Ama. Lubos-lubos na umapang pag-ibig mo nadarama. Praise God! Lapak po natin ang Panginoon. God is good all the time indeed. Amen? Kagaya po ng binanggit ko kanina, napakasarap pong banggitin ang kabutihan po ng Panginoon sa araw-araw. Amen po? Pero hindi lang po dapat kapag masaya lang po tayo or malungkot lang po tayo. Amen? We praise Him not just in need, but in every moment po. Kahit nasa kalagitnaan po tayo ng giants, struggles, ng problems po, kahit anumang pong problems yan, let's speak His name po. Amen? Let's declare His goodness. Let's praise Him. Let's worship Him po sa everyday po. Dakilang kabutihan at pag-ibig ng ating Panginoon. Hallelujah.
sapat, walang hangganan, walang hangganan. Ngayon, bukas at magpakailanman, aking kasalanan tinapos at binayaran. Pinakita mo ang iyong kakayahan. Hallelujah! Yes, pinipili po tayo palagi ng Panginoon. Amen? Walang hesitation, walang doubt, ikaw agad ang pinipili niya. Amen? Let's pray po. Yes, Lord. Salamat po, Panginoon. Ginawa mo ang lahat kahit hindi kami tapat, Lord God. Sa yakap mo, Panginoon, we are loved, we are cherished, we are chosen, Lord God, and we are saved. Teach us not only to hold on to you, Panginoon, but to let you hold us, Panginoon. You are the God who sees. You are the God who is in control of everything, Lord God. You are the God who moves the mountains and the valleys, Lord God. At ikaw rin po, Panginoon, ang Diyos na kilos sa puso ng bawat isa na narito, Lord God. Today, we lift up every soul po in this place, Panginoon. You know their battles, you know their pain. Panginoon, puniin mo po ng kapayapaan at pag-ibig, Panginoon, ang puso po nila at ang buhay po nila, Lord God. And in this country, Lord, we believe, Panginoon, na you are moving, Panginoon. Surely, Panginoon, quietly but surely, Lord God. Dakila ka, Panginoon, karapat-dapat ka, tapat ka, Panginoon, at mabuti. Sa pangalan ng Panginoon, in Jesus' name, Amen. Amen. Kakaupo na po tayo. Good morning po sa bawat isa. Ngayon dadako na po tayo sa tithes and offering. Alam niyo po ba yung kwento doon sa may Mark 12 and then doon sa Lucas na pamagat po is the widow's mite. Yung mite po na tinutukoy doon is yung halaga ng pera. Very small coin lang po siya during that time. And ang kwento po doon ay kung saan si Jesus nakita niya po yung matandang dukha na nag-offer po ng buong halaga or small coin doon sa templo niya. Ang kagandahan po dito is nakita po ni Jesus na marami po doon ang mayayaman na nag-o-offer ng pera nila pero hindi sa kabuang halaga. And then yung amount lang na binibigay nila is porsyento lang doon sa kinikita nila. Pero nabangha si Jesus doon sa matandang dukha na kung ano yung meron siya, ibinigay niya ng buo. For example, 2 pesos na lang yung meron sa kanya and inihandog niya pa yung lahat doon sa templo ni Jesus. Ang kagandahan po dito is tinuro po ni Jesus doon sa mga disciples niya na tignan mo itong widow na to, binigay niya sa akin lahat na kung anong meron siya. Pero yung mga taong nandoon, ang in-offer lang nila is yung kakaperanggot lang ng pera nila. Hindi nyo ba alam na kung saan mas valuable pa daw po yung binigay ng matanda kaysa dun sa mga mapepera? Bakit? Bakit po ganun yung sinabi ni Jesus na mas valuable pa yung binigay na 2 pesos ng matanda kaysa dun sa binigay ng mga mayayaman? Kasi yung pinaka-lesson po doon, sabi niya, her giving demonstrated extreme generosity and faith. Tapos, showing that the value of a gift is not the amount, but in the heart and sacrifice behind it. So, guys, yung pagtatayt natin, hindi siya tungkol doon sa pagbibigay lang ng pera kay Lord, but it is about giving your heart doon po sa Panginoon at yung tiwala natin. Kaya, wag po kayong matakot magbigay pagdating sa Panginoon. Kasi hindi po tayo, nawawalan. You're not losing. You're trusting and you're saying, God, you are my source. Amen po ba? At lagi po tayong, may backup na salita ng Diyos na nakalagay sa Malakay 3:10. Na kung saan sinasabi po, bring the whole tithes into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessings that there will be not room enough to store it. So offering isn't about how much, it's about
it is about how you surrendered your heart. Amen po ba? So, dako na po tayo sa prayer ng ating tithes and offering. Heavenly Father, we thank you for your abundant blessings and endless provision. We give these tithes and offering with grateful and cheerful hearts, acknowledging that all good things come from you. We trust that you will bless and multiply these gifts for your kingdom. May they be used to bring hope, healing, and salvation to others. In Jesus' name we pray. Amen. Sitayo po tayong lahat. At buksan po natin ang ating mga Biblia sa Aklat ng Santiago, Kapitulo 3, talata 1 hanggang 5. Mga kapatid, hindi dapat na maging guro ang marami sa inyo. Dahil alam ninyo na tayong mga nagtuturo ay hahatulan ng mas mahigpit kaysa sa iba. Tayong lahat ay nagkakamali sa iba't ibang paraan. Ang sino mang hindi nagkakamali sa kanyang pananalita ay isang taong ganap at marunong magpigil sa sarili. Kapag nilagyan ng pakagat ang bibig ng kabayo, ito'y napapasunod natin at napapabaling saan man natin naisin. Tignan ninyo ang barko. Kahit na ito'y napakalaki at itinutulak ng malalakas na hangin, ay naibabaling saan man naisin ng piloto sa pamamagitan ng napakaliit na timon. Ganyan din ang dila ng tao, maliit na bahagi lamang ng katawan, ngunit napakalaki ng nagagawang kayabangan. Isipin na lamang ninyo kung paano napapalagablab ng isang maliit na apoy ang isang malawak na kagubatan. Maaari na po tayong umupo. Okay, magandang umaga po sa ating pong lahat. Morning. Meron pong awit na pambata, no, ito. Kinder pa lang ako, natutunan ko na to. Pero sinulat ko pa rin. Baka makalimutan ko eh. Ito yung pambatang awit. 10 mga daliri, kamay at paa, 2 tenga, 2 mata, ilong na maganda. Natatandaan niyo yung awit na yan? Si Kuya Joel, oh, nakaka-relate si Kuya Joel, oh. Maliliit na ngipin, masarap ikain. Ito na. Munting dila, nagsasalita, huwag kang magsinungaling. Galing, no? Yan po yung paksa natin ngayon. Wala na siya. Ang paksa natin ngayon ay taming the tongue. No? Kung paano natin pipigilan, babantayan ang atin pong mga dila. No? Sabi doon, munting dila, nagsasalita, huwag kang magsinungaling. So, ibig sabihin, ang dila na maliit, na bahagi ng ating katawan, meron siyang 2 pwedeng gawin. Ang hindi magsinungaling at ang magsinungaling. Kaya tama yung kanyang pagkakalinya ng awit. Munting dila, nagsasalita, huwag kang magsinungaling. So, parang gustong sabihin nung lumikha ng awit, sana sabihin mo na lang kung ano yung totoo. Pero huwag kang magsisinungaling. At dito po, meron tayong tema. Sa ilalim po nito, the power and challenge of controlling our speech. Ang kapangyarihan at hamon kung paano natin pipigilan ang ating mga dila. Meron po tayong saying, the tongue is small, but holds immense power, capable of great good or harm. Sabi niya, ang dila ay napakaliit, pero meron siyang taglay na kapangyarihan at meron siyang kakayahan ng isang dakilang pagsasalita ng mabuti o pwede rin itong makasakit. Dahil ang aklat po ng Santiago isang practical na aklat, marahil naisip ng sumulat ni sa Santiago na isa ito sa nagiging problema ng pangkalahatan, itong ating pagsasalita. Kaya James addresses the critical issue of controlling our words
vital for believers na napakahalaga sa atin lalo. Kasi nung tayo po'y hindi mananampalataya, parang bulaklak na lang sa atin ang pagsasalita ng hindi mabuti. Yung pagmumura. No? Ang sagwa nga namang tingnan, no? Minumura mo yung iyong ina. No? Ang pangit talaga sa pandinig. Pero yung salitang yan, nagiging pangkaraniwang, narinig natin left and right sa ating pandinig, lalo kapag tayo po ay nahahalo sa sanlibutan o gawaing sanlibutan. Sa Ephesians chapter 4 verse 29, naipayo po si Apostol Pablo para sa ating lahat. Sabi po dito, sabay-sabay nga natin basahin, let no corrupting talk come out of your mouths, but only such as is good for building up, as fits the occasion, that it may give grace to those who hear. Sabi niya, kung ikaw ay magsasalita, huwag kang magsalita ng hindi ito makabubuti. O huwag kang magsasalita ng masama, kundi ang salitain mo, yung mga salitang makapagpapaangat, makatutulong, makapagpapalago ng kanyang pagkatao sa lahat ng okasyon, at ito ay magiging kapakinabangan ng nakakarinig. Mag-evaluate po tayo. Bawat salita man lumalabas sa ating bibig ay nagiging kapakinabangan ng mga nakakarinig. Mga batang marunong nang magsipagmura, naririnig yan sa kanya ring sambahayan. Mga bata na kaliliit pa, lalo sa mga elementarya, magugulat na lang kayo, nagsasalita ng hindi mabubuti, panigurado ako, meron siyang naririnig ng mga salita galing sa kanyang pamilya. Tama? Mga bata na maaga pa ay nagbibisyo na. Panigurado ako, natutunan na yan sa kanya-kanyang pamilya. Kaya ano po yung mensahe sa araw pong ito? Number 1, the seriousness of teaching. Pinag-uusapan po dito ay dila. Kaya marahil, sinabi ni Santiago sa kanyang sulat, dahil dila ang nagsasalita, delikado dito ang mga tagapagturo. Amen? Delikado dito ang tagapagturo. Kami na mga guro, kami na mga pastor, o kahit sino man na binibigyan ng pagkakataon para makapagbigay ng pagsasalita. Galing po kami sa Shepherding Conference sa Manila. Nag-stay po kami doon ng 3 araw, 2 gabi. Bagamat umuwi kami agad pagdating ng pangalawang gabi, pero meron po kaming naging guro, si Dr. Flores. At meron kaming isa pang tagapagsalita, si Dr. Nikki Hoya, na supposed to be speaker natin noong nakaraang anniversary. Bawat salitang lumalabas sa bibig, bawat ipinapagawa sa amin, talaga naman kapakinabangan, kapakipakinabang, busog na busog ang aming pagdinig, sapagkat nagsasalita sila ng isang seryosong pagtuturo, pero kapaki-pakinabang. Kaya sabi po sa James 3:1, not many of you should become teachers. Huwag kayong maghangad na maging guro lahat. My fellow believers, mga kapwa ko mananampalataya, because you know that we who teach will be judged more strictly. Sipin mo, ikaw ay guro, ang dami mong estudyante, mali ang ituturo mo. Ang laki ng pananagutan mo. Isipin mo, ikaw ay pastor, mali ang itinuturo mo. Malaki ang iyong pananagutan. Sapagkat imbis na madala mo sa kabutihan at kaayusan, ang nakikinig, madadala mo siya sa kapahamakan. Ganon din po sa ating mga magulang na hinihingan ng payo ng ating pong mga anak. Pag tayo po ay nagpayo na para bang baliwalang pagpapayo o kaya ay hindi ito magiging kapakinabangan ng ating pong mga anak, ito po ay magbibigay sa kanila ng kapahamakan. Kaya sabi dito, stricter judgment, isang malupit, mahigpit na paghatol
ang sasapitin ng mga tagapagturo mula sa kanyang bibig, pero mali naman ang kanyang itinuturo. Kaya sabi dito, those who teach will face a stricter judgment, highlighting responsibility. Leaders and influencers have significant accountability. Kasi ang guro, influencer yan. Ang magulang, influencer yan. Tama ba? Ang panganay na kapatid, influencer yan sa kanyang nakakabatang kapatid. Ang pastor, influencer yan sa kanyang congregation. So, lahat yan naniniwala. Bihira ang kumokontra. Ang iba hindi na nag-iisip. Oo na lang ng oo. Ang problema, pagdating sa dulo, meron palang mali silang sinusundan. At yun po ang delikado sa mga nagsasalita, sa mga influencer, kung tawagin natin, sa mga leaders, kung tawagin natin. Okay? Kaya seryoso po ang maging isang guro dahil sinusundan tayo ng mga tinuturuan po natin. Ano po yung pangalawang mensahe? The tongue's influence. James chapter 3 verse 2 to 5. Basahin po natin. We all stumble in many ways. Anyone who is never at fault in what they say is perfect, able to keep their whole body in check. When we put bits into the mouths of horses to make them obey us, we can turn the whole animal. Or take ships as an example. Although they are so large and are driven by strong winds, they are steered by a very small rudder wherever the pilot wants to go. Likewise, the tongue is a small part of the body, but it makes great boasts. Consider what a great forest is set on fire by a small spark. Sabi niya, yung kabayo, di ba? Yung kabayo, meron siyang bukado. Meron siyang nakalagay sa kanyang mata, na diretso ang tingin, pero meron siyang nakalagay sa bibig. Maliit lang na tali, malaking kabayo, maliit lang na tali. Kabigin mo sa kaliwa, kabigin mo sa kanan, susunod. Susunod. Katulad din ng barko, ang laki-laki, sa isang maliit lang na timon. Palingin mo sa kanan, palingin mo sa kaliwa, susunod. Katulad din ng malaking gubat. Sindihan mo mula sa isang maliit na posporo. Isang maliit na apoy, pwedeng dumagablab at pwedeng masunog ang malaking kagubatan. Sabi ni James, katulad din ng dila po natin. Kaya nitong pabagsakin ang isang malaking tao. Sabi nga ng ating pangungusap, mabuti pang saktan mo ako. Mabuti pang masugatan mo ako. Ang sugat ay mahihilom, pero ang salitang iyong binitawan sa akin, mahirap kalimutan. Kaya nakakarinig tayo ng salitang, bawiin mo yung sinabi mo. Bawiin mo yung sinabi mo. Di ba? Pagka ikay pinaratangan ka ng isang bagay na hindi tama, sinabi sa iyo ng iyong kapitbahay, ng iyong hindi mo makasundong kakilala o kaibigan o kapitbahay, at nagsalita sa iyo ng hindi tama, hindi ka tanggap-tanggap sa iyong salita, sa iyong pandinig, ang sinasabi mo, bawiin mo ang sinabi mo. Yeah? Galing yan sa isang maliit lang na dila na meron po tayo. Sabi dito, small but mighty. Maliit, pero makapangyarihan siya. Like a horse bit in a sheep, rather, the tongue stirs big outcomes. Kagaya ng fire analogy, kagaya ng binanggit ko, tongue is like a fire, corrupting, destructive, link to hell. Maliit siya, pero pwede siyang lumika ng apoy. Pwede siyang gumawa ng kalokohan, kasamaan, pagkasira ng atin pong buhay. Kaya ang sabi ng James 3:6, the tongue also is a fire, a word of evil among the parts of the body. It corrupts the whole body,
sets the whole course of one's life on fire and is itself set on fire by hell. Diba, kung ikaw ay taong nabubuhay dito sa mundo at ikaw ay palagi na lang palamura, hindi mabuti ang lumalabas sa iyong bibig, kahit magsuot ka ng barong, kahit ikaw ay mag-Amerikana, kahit ikaw ay maligo, magpabango, at maglagay ka pa ng gel dyan, magsuklay ka pa ng maayos, lumabas ka ng bahay na ikaw ay parang executive at napaka-professional. Dahil sa mga naririnig ng kapitbahay, naririnig ng iyong mga anak na hindi magandang salita, bumabagsak ang iyong buong pagkatao. Tama po? Ganon din po tayo. Kayang pabagsakin ang ating buong pagkatao. Kayang sabihin ng mga kapitbahay ang mga kapintasan mo dahil sa iyong mga pananalita. Mag-asawang naririnig na nag-aaway ng kapitbahay. Pamilyang magulo na naririnig, bangayan dito, bangayan doon. Kahit yan ay maligo, mag-ayos, lumabas ng postura ang buong pamilya, maglalakad sila, pero iba ang pinag-uusapan ng mga kapitbahay. Diba? Bumabagsak yung kanilang moralidad. Bumabagsak yung kanilang pagkatao. Ganon din po tayong mga mananampalataya. Siyempre sa labas, ang alam nila, ang pinag-uusapan natin dito ay pawang mabubuti. Amen? Ang pinag-uusapan natin dito ay pawang pagsamba at pagtataas ng pangalan ng Diyos. Amen po ba? Ang nakakalungkot, kung pag-uwi ng ating bahay, iba yung kanilang naririnig. Iba yung kanilang napapakinggan na hindi po akma doon sa kanilang inaasahan. Kaya doon po sa inyong mga bahay, palakasin ninyo ang mga Christian song. Palakasin ninyo ang mga preaching, mga mabubuting naririnig ng ating mga kapitbahay. Ganyan po sa aming bahay. Sa bahay namin, araw-araw merong napapakinggan na mga awiting spiritual. Hindi man namin nadala yung aming kapitbahay dito. Nasubukan namin, pero naniniwala kami dahil sa mabubuting salitaan, mabubuting naririnig sa pamilya ko na nag-aawitan, walang naririnig na nagmumurahan, walang naririnig na parang laging nag-aaway-away sa loob ng tahanan, wala silang may pipintas paglabas ng amin pong sambayanan. Yan po yung maganda dito. So ano pong impact? Sabi dito, words can bless or destroy, shape relationship, witness, and life. Ang ating pong dila, sa bawat salita niya, ay pwedeng makapagdala ng pagpapala at pwede ring makasira. Pwede siyang makapagpatatag ng kanyang relasyon, pwede siyang sumaksi, at pwede siyang makapamuhay ng maayos. So, ano po yung pangatlo? The difficulty of taming. Ito po yung mahirap. Hindi siya madaling patahimikin. Di ba? Meron po mga tao na likas na talagang palaaway. Talo ka dyan. Meron nga tinatawag pa yung salita sa Ingles na nagger. Alam niyo yung salitang nagger sa Ingles? Sa Tagalog po yan ay bungangera. Yung isa pa lang ang salita mo, 10 na siya. Yeah? Ano yan? The mothers. The wife. The sisters. O, di ba? Isang salita mo, 10 agad yung babalik sa iyo. Mahirap siyang patahimikin. Lalo pag ikaw ay galit. Lalo pag meron kang dinadalang masakit sa iyong damdamin. Lalo pag gusto mong ilabas kung ano ang nasa sa loob mo. Alam mo yung ganito yan eh. Halimbawa, si tatay pastor nyo. Nakita nyo na ba si tatay pastor nyong magalit? Siyempre, hindi, no? Siyempre sa pamilya ko, alam na nila kung paano ako magalit. Tama? Siyempre nagagalit din ako. At maraming instances din sa kwento ng buhay namin na
nagkakaroon ng hindi pagkakaintindihan at tumataas ang boses, nagagalit ka rin. Natural lang yun. Normal tayo At saka may damdamin tayo. Ang kagandahan lang na ikaw ay nasa Panginoon, madali mong napipigil. Tama? Madali mong nakokontrol ang iyong sarili kapag ikaw ay nasa Panginoon. Oops, hindi ito tama, hindi ito nakakabuti. Pero sinasabi ko sa iyo, mabuti pang makita mo yung galit. Yung taong nagalit, ang problema kung hindi mo pa siya nakikitang kung paano talaga siya magalit ng husto. Yung pinakasukdulan ng kanyang galit. Yun ang nakakatakot. Di ba? Yun ang nakakatakot. Nakita mong nagalit si tatay pastor. Ay, okay yan kasi pastor namin yan Hindi yan magagalit ng gusto. Pero meron pa pala siyang itataas. Sa rate ng 1 to 10, 5 yung nakita mo, kaya pa pala niyang iakyat ang kanyang galit hanggang 8. Tama? At yun ang nakakatakot. Yun ang nakakakaba. Bigla kang magugulat. Meron pa palang mas mataas na galit ang taong ito. At meron pa pala siyang pwedeng salitain na hindi mabuti sa kanyang bibig. Sabi dito sa James 3:7-8, all kinds of animals, birds, reptiles, and sea creatures are being tamed and have been tamed by mankind. Napapaamo, sabi niya. Mga animals, napapaamo. Kahit na mababangis, napapaamo. But no human being can tame the tongue. It is a restless evil, full of a deadly poison. Grabe, pag ang bibig natin, ang dila natin, hindi na-transform, hindi na bago ni Lord, ang sabi niya, pwede itong maging nakamamatay na lason, at pwede itong hindi kayang pigilin na kasamaan. Hindi kaya ng tao. Lalo pagka pumasok sa isip ay marumi. Lalo pag pumasok sa emosyon ay galit. Paglabas niyan sa kanyang bibig. Lahat ng kung ano ang nasa isip. Lahat ng kung ano ang nilalaman ng puso. Lalabas yan sa kanyang bibig. Masakta na kung sino ang masaktan. Yeah? Kaya sabi dito, untamable. Untamable. Hindi siya basta-basta natin napipigilan. Unlike animals tamed by humans, the tongue is hard to control. Ang mababangis na hayop ay napipigilan, pero ang dila ang hirap pigilin. Para siyang isang deadly poison. Tongue's potential for evil speaks to its dangerous nature. Ang dila ay may kakayahang magsalita ng masama, sukdulang ito ay maging likas na niya sa kanyang kasamaan. So, meron pong mga kontradisyon pagdating po sa speech. Patungo po tayo sa mabuting pagtalakay po natin. Sa James chapter 3 verse 9-10, basahin po natin. With the tongue, we praise the Lord and Father, and with it we curse human beings who have been made in God likeness. Out of the same mouth come praise and cursing. My brothers and sisters, dear, this should not be. Sabi niya, sa iisang dila, nagpupuri tayo sa Diyos at sa ating Ama. Sa kabilang banda naman, ang dila ding ito ang nagsusumpa. Ang nagsusumpa para sirain ang magandang imahe mo sa Diyos. Sa iisang dila, nagpupuri at nagsasalita ng hindi maganda. Alam niyo, sabi ni James, at sinasabi sa atin ang salita ng Diyos, my brothers and sisters, this should not be. Hanggat maaari, wag mong gamitin ang dila. Nagpupuri ka sa Diyos ngayon, magmumura ka pagdating mo sa bahay. Hindi dapat mangyari yun.
Nung tayo po hindi pa mananampalataya, naintindihan pa natin, lahat na ng salitang palamura, pwede natin banggitin. Pero ngayon tayo ay nasa Panginoon na. Pinakamaganda po, ang dilang ito ay gamitin natin sa mga pwedeng pakinabangan ng makakarinig at makapagbigay ng papuri sa ating Panginoon. Kaya meron po salitang inconsistency. Ibig sabihin, hindi mo madiretso na gamitin lang ang dila mo sa papuri. Palaging merong sumasangat na mga bagay na hindi nakakalugod sa Diyos. Blessing God and cursing humans made like God shouldn't co-exist. Hindi pa pwede. Ang Diyos natin ay Diyos lang sa kanyang pagiging Diyos. Hindi pa pwedeng siya ay Diyos pagkatapos sa isang banda siya ay masama. Nagkakaunawan po ba tayo? Ang Diyos natin ay pag-ibig. At the same time, Diyos na hindi marunong magmahal? Mali. Ang Diyos natin ay matuwid. At the same time, bigla na lang siyang hindi magiging matuwid. Ang Diyos natin ay walang kapintasan at banal. Bigla na lamang siyang magiging may kapintasan at masama. Hindi. Ang Diyos natin, kung sino siya, sa kanyang pagiging Diyos, yun lang yun. God is good, and our God is good forever. God is love, and our God is love forever. God is kind, and our God is kind forever. God is generous, and our God is generous forever. God forgives, and our God forgives forever. Wala pong inconsistency pagka po sa Diyos. Kaya basahin mo ang banal na kasulatan. Walang pagtuturo na ikasasama natin mula sa pagtuturo ng Diyos. Amen? Lahat ng itinuturo na binabasa natin sa Biblia, meron lamang iisang direksyon. Ang makilala natin siya ng lubusan at makapamuhay tayo ng naaayon sa kanyang kalooban. No? Ano pa po? Nature's consistency. Isang kalikasan natin na dapat ay stable. Okay? James 3:11-12. Can both fresh water and salt water flow from the same spring? Pwede bang sa isang balon ay mapait at saka sariwang tubig? Matamis at maalat sa isang balon? Hindi po pwede. Kung siya'y mapait, mapait lang siya. Kung siya'y maalat, maalat lang siya. Kung siya'y sariwa, fresh siya, fresh lang siya sa isang spring. My brothers and sisters, can a fig tree burst olives or a grapevine burst figs? Neither can a salt spring produce fresh water. Kung mangga siya, hindi siya pwedeng magbunga ng mansanas. Mangga siya, bunga niya, mangga. Abukado siya, bunga niya, abukado. Tama? O, ganon din yun. Sa isang dila na inilagay ng Diyos sa atin, originally, ang dilang ito ay nakalaan para purihin ng Diyos. Amen? Originally, since from the very start, nilikha ng Diyos kasama ang dila para magsabing, purihin ka, Yahweh, sa lahat ng iyong nilikha. Tama? Kasi hindi naman ito pwedeng gawin ng hayop. Hindi maiintindihan. Ang tao ang binigyan ng dila para magsalita, hindi para gamitin sa kung anumang bagay lang na gusto mong sabihin. The very purpose of your tongue and my tongue is to give glory and praises to our God. Yun lang yun. Wala na pong iba. At gamitin natin sa mga bagay na makabubuti. The natural order, springs do not produce mixed waters. Trees bear consistent fruit. Yun ang natural na kalagayan. Ang contrast nun, human speech open, inconsistent, should reflect godly character. Ang kumokontra dyan, yung atin pong dila ay very inconsistent. But the natural way, kung ano yung puno, siyang bunga. Tama? Ngayon, kung nilikha kang tao ng Diyos kasama ang dila,
at tayo po'y nilikha sa imahe ng Diyos, dapat itong mata, itong tenga, itong ilong, itong bibig, itong buong pagkatao mo, dapat iisa lang ang maging resulta. Iisa lang ang dapat maging bunga. Ito yung imaheng pagkalikha sa atin ng Diyos at ito ay magbigay ng kaluwalhatian sa Kanyang. Amen? So, paano natin ito ilalapat sa ating buhay? In application, number 1, transformation needed. At ang makakapag-transform lang sa atin, hindi ikaw. Hindi kung sino man sa paligid mo, ni ang teacher mo, ni ang seminaryo, ni ang pastor mo, walang kakayahang mag-transform. Ang makakapag-transform lang yan ay walang iba, kundi si Jesucristo kinilala mo sa iyong puso. Sabi ng John 3:35, new heart through faith in Christ impacts speech. Yung binagong puso sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo ay nagbibigay ng tamang pangungusap at pag naririnig po natin. Spirit-controlled speech yielding to the Holy Spirit aids control. Yung pagpipigil ng ating pananalita sa tulong ng Espiritu Santo ay nakokontrol po natin ito. So what is the practical steps? Ano po itong mga practical na pwede nating hakbangan? Una, pray for control. Psalms 19:14, may these words of my mouth and this meditation of my heart be pleasing in your heart. Nakukuha naman pala sa panalangin. Nakukuha naman pala sa panalangin eh. Panginoon, araw-araw, makapagsalita po ako ng makabubuti sa makakarinig at makapagbibigay ng kaluwalhatian sa iyo. Ano ang mga salitang pwedeng lumabas sa bibig natin na nakakaluwalhati? Pag-awit ng papuri sa Diyos. Sa iyong yakap, di ba? Ang ganda. Pag-awit ng papuri sa Diyos. Awit ng pangako ng Diyos na siyang lalabas sa ating bibig. Pagtuturo sa ating mga anak na huwag nilang kalilimutan ang mga tamang paggalang. Po at opo. Tama? Mga salitang magandang gabi po, magandang umaga po, maliliit na pwedeng ituro sa mga bata, pero yun po yung tama. Pwede rin po nating itanong at magtanong, is it true? Is it kind? Is it necessary? Ang pinupunto niya dito, bago lumabas sa bibig, in-evaluate na ng isip mo. Kung sasalitain ko ba ito, makakatulong ba ito sa kanya? O makakasakit? O makakasama? Tama? Kaya, is it true? Is it kind? Is it necessary? It reflects godliness in words. Ang kabanalan po sa buhay po natin ay nahahayag sa pamamagitan ng ating mga salita. In conclusion po natin, gospel power, kapangyarihan ng salita ng Diyos, ng Ebanghelyo, Christ transform heart and spirit. Do you believe on that? Naniniwala po ba kayo? Christ transform heart and speech. Kaya kapag si Kristo ay sumasa atin, kaya niyang i-transform ang bawat lumalabas sa ating bibig. Call to action. Seek grace to use tongue for blessings, reflecting God's character. Kapag hinahanap natin ang biyaya, kagandahang loob, gagamitin po natin ang ating dila sa mga pagpapala na nagpapahayag ng kung sino ang Diyos sa buhay natin. Ano-ano mga talatang pwede pong gamitin natin ang ating pong pananalita? Tandaan ninyo, Psalm 71 verse 8. Sabay-sabay nating basahin. My mouth is filled with your praise, declaring your splendor all day long. Ganda.
Psalms 145 verse 21, my mouth will speak in praise of the Lord. Let every creature praise His holy name forever and ever. Psalms 34 verse 1, I will extol the Lord at all times. His praise will always be on my lips. Hebrew 13:15, though through Jesus, therefore, let us continually offer to God a sacrifice of praise, the fruit of lips that openly profess His name. And Psalms 51 verse 15, open my lips, Lord, and my mouth will declare your praise. Amen? Hallelujah! Kaya tumayo tayong lahat at tayo ay magpupuri sa ating Panginoon. Yung unang-unang inawit natin na masaya. Ating pupurihin, gagamitin natin ang ating bibig sa pagpupuri at uuwi tayo sa ating kanya-kanyang pamilya, dala-dala ang mga salitang makapagpapalakas sa espiritual natin, dala-dala ang mga salitang makapagbibigay ng kapurihan sa ating Panginoon, at never na ang dilang ito ay gagamitin ko pa sa mga nakakasakit ng damdamin, sa mga pagmumura at hindi magagandang salita, kundi makasalitang makapagbibigay ng hinahon, pagkalma, at pagdadala ng gabay tungo sa kaayusan at pagpupuri sa Panginoon. Kaya mga bibig, mga dilang meron tayo, maliit man yan, pwede nating gamitin isang malaki at nakapangyarihan sa harapan ng Diyos. Taglay ang mga awiting magtataas ng Kanyang pangalan at makapagpapalakas sa atin. Come on, Yada Praise and Worship Team, please help us. Okay, gamitin natin ang ating mga kamay, gamitin natin ang ating mga bibig sa pagpupuri sa ating Panginoon. Ang puso ko sa presensya mo, sumasamba na pupuri sa kadakilaan mo. Gamitin natin ang ating mga dila. Sabay-sabay tayo.
pasasalamat ihahandog sa'yo, Ama. Lubos-lubos nag-uumapaw, pag-ibig mo nadarama. Ang awit ng pasasalamat ihahandog sa'yo, Ama. Lubos-lubos nag-uumapaw, pag-ibig mo nadarama. Praise the Lord! Praise the Lord! Praise the Lord! Praise God! Aming Diyos, maliit na dila, binigay mo sa amin para kami ay makapagsalita. Opo, inaamin namin, nung hindi pa namin kayo lubusang nakikilala, palamura kami. Lumalabas sa bibig namin ang masasakit na mga salita. Mga maling payo, mga masama at mapang-insultong mga pananalita. Mga birong hindi mabubuti. Mga kwentong pangit at hindi nakabubuti sa nakakarinig. Mga sulsol, impluwensya, mga chismis na pinanggagalingan mula sa aming naririnig gamit ang aming dila. Masama, marumi, makasalanan. Pero salamat po nung makilala po namin ikaw, Panginoong Hesus, na may kakayahang baguhin ang aming pananalita, ang aming pong dila. Hindi na po kami masaya na magmura. Hindi na po kami masaya na magsalita ng masakit sa aming kapwa. Ang kaluguran na ng aming dila ay ang makabubuti at makabulungang sa mga makakarinig. At higit sa lahat, yung araw-araw na sambitin ang iyong pangalan, purihin ang iyong pangalan, pasalamatan ka tuwi-tuwi na, at maging kalakasan kami sa aming kapwa mananampalataya. Ikwento ang buhay namin binago. Ikwento ikaw, Panginoong Hesus, sa aming kapwa. Ito na po ang lumalabas sa aming mga bibig. Salamat po, patuloy nyo kaming bantayan. Hindi po kami ganap. Minsan po, paminsan-minsan, nadudupilas pa rin ang aming mga bibig sa mga gawaing masama. Pero salamat, mayroong espiritong kumukonsensya sa aming puso, sa aming damdamin, para maituwid kami sa lahat ng aming sasabihin. Ngayon namin naintindihan, ang aming bibig ay para sa iyong kapurihan. Ang aming bibig ay para sa pagpapalakas sa mga nangihina. Ang aming bibig ay gagamitin lamang sa mga kwentuhan na mga makabuluhan, mga awiting makabuluhan, mga payo na makabuluhan, at higit sa lahat, makapagbigay luwalhati sa iyo, Panginoon. May mga kapatid po kami na nagbigay po ng kahilingan sa panalangin. Ito po ay may kinalaman sa isa pong mahal sa buhay ni Amanda. Iyo pong ibigay ang kagalingan mula po sa kanyang karamdaman, aming Panginoon. Ang ating Mimi po ay nasa edad na rin, pero siya po ay madalas meron pong nararamdamang panghihina ng katawan, katulad po sa oras na ito. At siya po ay aming idinadalangin ng iyong pagpapagaling sa kanya, Panginoong, nararamdaman ngayon. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, lahat ng aming kapatiran na meron pong pinagdadaan ng kasakitan, ng kagalingan po ay sumakanila, aming Panginoon. At dalangin po namin, Panginoon, na malampasan po namin ang lahat ng aming mga pagsubok sa buhay. Mga panghihina, kayo ang aming kalakasan. Mga tila wala ng pag-asa, kayo pa rin ang aming pong pag-asa, aming pong Panginoon. Aming Diyos, aming Panginoon, nagdideklara din kami ng pananalangin at paniniglukod sa bansang Pilipinas. Kami po ay humihingi ng kapatawaran sa kasalanan ng bansa sa iyo. Iahon po ninyo kami mula sa kahirapan, mula sa korupsyon at nakakahiyang pag-usap-usap sa bansa namin na nakikita at naririnig at napapanood ng ibang kalapit na bansa. Dalangin po namin na maibangon po namin ang reputasyon ng bansang ito. Tulungan niyo po ang aming Pangulo, maging matiwasay ang pagsasaayos ng aming po mga senador, congressman, mga mayor po namin, gobernador at iba pang sangay ng gobyerno, Panginoon. Hindi po kami hihinto
na manalangin ng manalangin para po sa bansa, para sa aming kalakasan at kalakuang espiritual. Pagay sa amin pong paghiwa-hiwalay, dalangin po namin na taglayin namin sa aming mga bibig na ito ang mga mensaheng makabuluhan at ito po ay aming ipamumuhay sa aming pang-araw-araw na buhay. Salamat po sa nagkaroon ng oportunidad na makadalo, makasama namin sa pagsamba at dinadalangin namin ang aming mga kapatirang di man nagkakaroon ng pagkakataon makasamba ngayon. Pero alam namin maaaring sila po ay nag-o-online. Salamat sa Astorga family. Salamat po, Panginoon, sa aking anak na si Heidi. Salamat po sa iba pong mga manaka-naka ay nagbibigay po ng tulong sa amin. Ang LC Pasita, Panginoon, salamat po. At ang iba pang naging bahagi po nito sa aming pagpasok sa ika-4 na taon po namin. At sa Diyos na napakabuti, na nagbigay sa amin ng dila at bibig para kayo'y purihin at para idulog ang lahat ng aming inaing sa Diyos na napakabuting mapagmahal. Sa Panginoong Jesucristo, ang dilang ito ay nagsabing, Panginoong Jesus, Ikaw ang aming Panginoon at tagapagligtas. At sa Banal na Espiritu, na ang dilang ito ay nagsasabing, Banal na Espiritu, pagbigay laya ka sa amin para kami makapagbigay ng kapurihan sa iyo at kaluwalhatian. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen and Amen.